Isang kalabog. Iyon ang unang nagpatigil sa paghinga ni Lourdes. Isang maikli, ngunit malakas na tunog na sinundan ng nakakabinging katahimikan. Napahigpit ang hawak niya sa daladalang basahan, ang mga daliri ay nanigas. Nakatayo siya sa pasilyo, sa labas mismo ng pinto ng kwarto ni Clara. Ilang sandali pa, isang impit na iyak ang narinig niya. Halos pabulong, pero sapat na para marinig sa katahimikan ng mansyon. "I told you to be careful!" Ang boses ni Ma'am Bianca. Malamig, walang emosyon. Parang yelo na tumusok sa pandinig ni Lourdes. Napaurong siya ng isang hakbang, napasandal sa pader. Ang puso niya ay kumakari pa sa loob ng kanyang dibdib. Malakas na tila gusto nitong kumawala. Sa isang iglap, hindi ang batang si Clara ang naisip niya, kundi si Annalyn, ang sarili niyang anak na naiwan sa probinsya. Diyos ko, patawarin niyo po ako, bulong niya sa sarili. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Para sa anak ko ang lahat ng ito. Kailangan kong maging malakas. Kailangan ko ang trabahong ito. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang unang tumapak si Lourdes sa mansyon ng mga Del Franco, pero pakiramdam niya ay isang buong buhay na ang lumipas. Kaninang umaga, halos hindi siya makapaniwala nang bumukas ang dambuhalang gate na bakal. Bumungad sa kanya ang isang hardin na mas malawak pa sa pinagsama-samang lupa ng lahat ng magkakapit-bahay niya sa kanilang baryo. Ang bahay, hindi. Mansyon ang tamang itawag dito, ay puting-puti, tila isang palasyo mula sa mga kwentong diwata. "Tuloy ka, Lourdes!" Ang boses ni Ma'am Bianca ay kasing ganda ng kanyang mukha. Perpekto ang pagkakangiti nito, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Doon, sa mga matang iyon, may nakatagong lamig na nagpanginig sa kalamnan ni Lourdes. "Salamat po, ma'am." Habang ginagabayan siya papasok, hindi maiwasan ni Lourdes na mamangha. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang. Ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. May isang dambuhalang painting sa pader ng isang babaeng napakaganda. Maputi, mahaba ang buhok, at may ngiting puno ng kabaitan. Ang yumaong asawa ni Sir Ricardo, sabi ni Bianca, na nahalata ang pagtitig ni Lourdes. Mabilis na nawala ang nangiti sa labi nito. Ang ina ni Clara. At doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Lourdes ang bata. Nakaupo si Clara sa isang sulok ng malawak na hardin, yakap-yakap ang isang manika. Maganda ang bata, parang isang anghel. Pero ang mga mata nito ay walang buhay, laging nakayuko. Nang mapansin nitong may nakatingin sa kanya, mabilis itong nag-iwas ng tingin, tila isang ibon na takot mahuli. "Clara is a very quiet child," sabi ni Ma'am Bianca, may diin sa salitang quiet na para bang isa yung babala. "Sa bahay na ito, Lourdes, gusto ko ng kaayusan, kapayapaan, at higit sa lahat, pagiging perpekto. Naiintindihan mo ba?" "Opo, ma'am. Makakaasa po kayo." Ang buong araw ay lumipas na parang panaginip. Sinunod ni Lourdes ang bawat utos. Nilinis ang bawat sulok ng mansyon hanggang sa kumintab. Ngunit sa likod ng karangyaan, may isang kakaibang lungkot at takot na bumabalot sa hangin. Walang tawanan, walang sigla, isang ginintuang kulungan. Ngayon, habang nakatayo siya sa labas ng pinto ni Clara, bumalik ang lahat ng kaba na naramdaman niya kanina. Dahan-dahan, bumukas ang pinto. Lumabas si Ma'am Bianca na ibalik na ang perpektong nangiti sa kanyang mga labi. "Oh, Lourdes, nandyan ka pala," sabi nito, na para bang walang nangyari. "Tapos na akong kausapin si Clara. Pumasok ka na para magligpit. Siguraduhin mong maayos ang lahat bago siya matulog." Tumango lang si Lourdes, hindi magawang magsalita. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Clara na nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik. Nakayuko pa rin. Sa sahig, nakakalat ang mga piraso ng isang basag na picture frame.
Ang larawan sa loob nito ay ang babaeng nasa painting sa sala. Ang ina ni Clara. Lumuhod si Lourdes para damputin ang mga bubog. Ako na po, bulong ng bata. Sa wakas ay nagsalita. Hayaan mo na, ako na, mahinang sagot ni Lourdes. Baka masugatan ka pa. Nang matapos siyang maglinis, inalalayan niya ang bata na humiga. Inayos niya ang kumot nito. Aalis na sana siya nang mapansin niya ang manika ni Clara na nahulog sa sahig. Pinulot niya ito at iniabot sa bata. Heto ang manika mo. Iniabot ni Clara ang kanyang kamay para kunin ito. Sa sandaling iyon, bahagyang umusod ang manggas ng pantulog ng bata. At nakita ito ni Lourdes, isang maitim na pasa sa balat ng manipis na braso ni Clara. Isang pasa na halatang marka ng mahigpit na pagkakahawak ng mga daliri ng isang matanda. Napatingin si Lourdes sa mga mata ni Clara. Sa unang pagkakataon, tumitig pabalik ang bata. At sa mga matang iyon, nakita ni Lourdes ang isang sigaw na walang tunog. Isang sigaw ng tulong. Mabilis na binawi ni Clara ang kanyang kamay. Itinago ito sa ilalim ng kumot. Nagtalukbong ito ng buong katawan. Nanginginig. Naiwang nakatayo si Lourdes sa gitna ng kwarto. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ang malamig na boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa bahay na ito, gusto ko ng pagiging perpekto. Ngayon, naiintindihan na niya ang perpektong pamilya, ang perpektong bahay. Lahat ay isang kasinungalingan para itago ang isang nakakatakot na katotohanan. Kinabukasan, sinubukan ni Lourdes na kumbinsihin ang sarili na baka nagkamali lang siya. Baka nadulas lang ang bata. O nabagok kaya. Ganoon naman talaga ang mga bata. Malilikot, sabi niya sa kanyang isipan habang nagpupunas ng isang malaking salamin sa sala. Ngunit habang tinitingnan niya ang sariling refleksyon, ang nakikita niya ay ang mga mata ni Clara, mga matang puno ng takot. Hindi niya maalis sa isip niya ang pasang iyon. Sinubukan niyang lapitan ang bata. Nakita niya itong mag-isang naglalaro ng kanyang manika sa may hardin. Dahan-dahan siyang lumapit. May dalang isang baso ng orange juice. Clara! Mahinahon niyang tawag. Gusto mo ba ng juice? Nagangat ng tingin ng bata. Sa isang saglit, parang may kislap ng pag-asa sa mga mata nito. Ngunit mabilis din itong nawala nang mapatingin ito sa direksyon ng malaking pinto ng mansyon na para bang may inaasahang lalabas anumang sandali. Umiling lang ito at yumuko ulit. Masarap ito. Pilit ni Lourdes. Inilapag ang baso sa maliit na mesa sa tabi nito. Sige na, inumin mo na. Hindi sumagot si Clara. Nanatili itong nakayuko. Mahigpit ang yakap sa manika. Tila ba yun ang tanging kakampi niya sa buong mundo? Bumuntong hininga na lang si Lourdes at malungkot na tumalikod. Ang bawat hakbang papalayo ay parang ang bigat-bigat sa kanyang pakiramdam. Ang hapunan ng gabing iyon ang nagpatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Napakaganda ng ayos ng hapagkainan. Kumpleto sila. Si Sir Ricardo ay nasa kabisera, guwapo at mukhang makapangyarihan, ngunit ang atensyon ay nasa kanyang cellphone. Si Ma'am Bianca ay nakaupo sa tabi nito, isang perpektong asawa, laging nakangiti at inaasikaso ang lahat. At si Clara? Nasa tapat ni Lourdes, halos hindi gumagalaw. Kumain ka pa, anak, sabi ni Ma'am Bianca kay Clara. Ang boses ay malambing na parang musika. Nilagyan nito ng pagkain ang plato ng bata. You need to eat more para lumaki kang malusog. Ngumiti si Sir Ricardo nang hindi inaalis ang tingin sa cellphone. That's right. Sundin mo ang tita Bianca mo, Clara. Sinubukang abutin ni Clara ang baso ng tubig. Ngunit dahil siguro sa kaba, sumabit ang kamay niya at natabig ito. Natapon ang tubig sa puting-puting mantel, natigilan ng lahat. Napatayo si Clara. Ang mukha ay namutla sa takot. Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Tumawa si Ma'am Bianca. Isang tawang maganda pakinggan, pero walang kasing lamig. It's okay, darling. Aksidente lang yan. Ngunit habang sinasabi niya iyon, nakita ni Lourdes ang nangyari sa ilalim ng mesa.
Ang kamay ni Bianca ay mabilis na dumapo sa balikat ni Clara. Humigpit ang hawak nito. Nakita ni Lourdes ang pagniwis sa mukha ng bata dahil sa sakit. Ang mga daliri ni Bianca ay bumaon sa balat nito, isang tahimik na parusa na tanging sila lang dalawa at si Lourdes na nakamasid ang nakakaalam. Si Sir Ricardo, abala pa rin sa kanyang cellphone, ay walang kamalay-malay. Lourdes, pakilinis na lang, utos ni Bianca. Binitawan na ang bata at ngumiti ulit na parang walang nangyari. Habang nagpupunas si Lourdes ng natapong tubig, hindi niya maiwasang mapatingin kay Clara. Nakaupo ulit ito, pero hindi na kumikilos, nanginginig ang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Kinagabihan, hindi mapakali si Lourdes. Paikot-ikot siya sa kanyang maliit na silid. Ang tawa ni Bianca, ang sakit sa mukha ni Clara, ang pagkawalang bahala ni Sir Ricardo, lahat ay umuulit sa kanyang isipan. Maya-maya, may narinig siyang mahinang tunog mula sa pasilyo. Isang impit na paghikbi. Galing yon sa kwarto ni Clara. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pinto. Naisip niyang silipin ang bata. Kahit sandali lang, baka kailangan nito ng tulong, baka kailangan nito ng karamay. Nasa kalagitnaan na siya ng pasilyo nang biglang bumukas ang ilaw. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Ma'am Bianca, suot ang isang sutlang roba. Hindi ito nagsasalita, hindi ito gumagalaw. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay matalim sa dilim. Isang titig na nagtatanong, nagbabanta, at nagpapaalala sa kanya kung saan siya lulugar. Walang sinabi si Lourdes. Mabilis siyang tumalikod at bumalik sa kanyang kwarto, isinara ang pinto at napasandal dito. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Kinabukasan maaga siyang nagising para maghanda ng almusal. Pagdaan niya sa sala, nakita niya si Clara na nakaupo sa sofa, nanonood ng cartoons. "Clara, magandang umaga." Bati ni Lourdes, pinipilit pasiglahin ang kanyang boses. Lumingon ang bata sa kanya. At doon, sa kaliwang pisngi nito, nakita niya ang isang manipis at mapulang guhit, isang kalmot. Lumapit si Lourdes, ang puso ay puno ng pag-aalala. "Anong nangyari sa pisngi mo?" Napahawak ang bata sa pisngi nito, umiwas ng tingin. Wala po ito. Nahulog po ako kahapon." Pautal-utal ang sagot ng bata. Isang kasinungalingan na kahit sinong may mata ay makakahalata. Tinitigan ni Lourdes ang sugat. Hindi iyon sugat mula sa pagkahulog. Sa gitna ng pamumula, may bakas. Isang manipis na bakas na iniwan ng isang matulis na kuko. Ang imahe ng kalmot sa pisngi ni Clara ay hindi na maalis sa isipan ni Lourdes buong umaga. Paulit-ulit niyang naririnig ang pautal-utal na pagsisinungaling ng bata. Hindi niya kayang manahimik na lang. Ang konsensya niya ay parang libu-libong langgam na gumagapang sa kanyang buong katawan. Hinintay niya ang kanyang pagkakataon. Nang bandang tanghali, umalis si Ma'am Bianca. May social event daw itong pupuntahan. Si Sir Ricardo naman, gaya ng dati, ay nasa opisina. Sa wakas, huminga ng maluwag si Lourdes. Ito na ang pagkakataon niya. Kumuha siya ng isang maliit na first aid kit mula sa kusina. Kinuha ang tube ng ointment para sa mga sugat at umakyat sa ikalawang palapag. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng kwarto ni Clara. Walang sumagot. Kumatok siya ulit. "Clara?" tawag niya. "Ako ito, si Lourdes." Narinig niya ang mahinang kaluskos sa loob bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumilip ang bata. Ang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalinlangan. "Pwede ba akong pumasok?" tanong ni Lourdes. Ngumiti siya ng buong puso. "May ibibigay lang ako sa'yo." Hindi umimik si Clara, pero binuksan nito ang pinto ng mas malawak, isang tahimik na paanyaya. Pagpasok ni Lourdes, nakita niya ang bata na muling umupo sa gilid ng kama. Umupo rin siya sa tabi nito. Maingat na inilabas ang gamot. "Para dito sa sugat mo," sabi ni Lourdes,
Ipinakita ang hawak na gamot. Napahawak si Clara sa kanyang pisngi at bahagya itong umuurong. Tila inaasahan na sasaktan siya. Ang reaksyon na yon ay parang punyal na tumago sa puso ni Lourdes. "Huwag kang matakot," bulong ni Lourdes. Ang boses ay puno ng paglalambing na matagal na niyang hindi nagagamit. Ang boses na para lamang kay Annalyn. "Hindi ito masakit, pangako. Para mas mabilis gumaling at hindi magpeklat." Dahan-dahan, ipinahid ni Lourdes ang kanyang daliri na may gamot sa pisngi ng bata. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ni Clara, pero hindi ito gumalaw. Pinakiramdaman ni Lourdes ang bawat paghaplos. Ginawa niya itong napakagaan, napakabanayad. Habang ginagamot niya ang bata, bigla siyang may naalala. "Alam mo ba," panimula niya, "noong maliit ang anak ko, kapag may sugat siya, kinukwentuhan ko siya para hindi niya maramdaman ang hapdi." Napatingin sa kanya si Clara, ang mga mata ay nagtatanong. May isang kwento tungkol sa isang prinsesa na nakatira sa isang napakataas na tore. Patuloy ni Lourdes, malungkot siya dahil mag-isa lang siya. Pero isang araw may isang munting ibon na dumapo sa kanyang bintana. Ang ibon na yon ang naging kaibigan niya. Binigyan siya nito ng pag-asa. At dahil sa tulong ng munting ibon, nakahanap ng lakas ng loob ang prinsesa para makalaya sa kanyang tore. Habang nagsasalita si Lourdes, hindi niya inaalis ang tingin sa mga mata ni Clara. Nakikita niya ang unti-unting pagkawala ng takot na napapalitan ng kuryosidad. Nang matapos niyang lagyan ng gamot ang sugat, hindi niya agad inalis ang kanyang kamay. Hinaplos niya ang buhok ng bata. "Ayan, tapos na," sabi niya nang may ngiti. "Sa susunod, mag-iingat ka na, ha?" Hindi sumagot si Clara, pero sa unang pagkakataon, isang napakaliit, halos hindi mapansing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para kay Lourdes, ang munting ng ngiting iyon ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng madilim at malungkot na mansyon. Naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi na ito awa lang. Isa na itong pakiramdam ng pag-aalaga. Isang pakiramdam na handa siyang protektahan ang batang ito, anuman ang mangyari. "Sige na, magpahinga ka na," sabi ni Lourdes. Tumayo na siya para umalis. Nang bigla, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng mansyon. Sinundan yon ng pagbukas at pagsara ng malaking pinto sa ibaba. Dumating na si Ma'am Bianca. Sa isang iglap, ang munting nangiti sa labi ni Clara ay naglaho. Ang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ulit ng takot. Mabilis siyang yumuko at niyakap muli ang kanyang manika. Agad na tumayo si Lourdes. "Kailangan ko nang bumalik sa trabaho." Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto, isinara ang pinto ng walang ingay. Ngunit pagpihit niya sa pasilyo, natigilan siya. Nakatayo doon si Ma'am Bianca sa lahat ng kanyang karangyaan. Nakatingin ito sa kanya, hindi mula sa direksyon ng hagdan, kundi mula sa dulo ng pasilyo, malapit sa sarili nitong kwarto, na para bang kanina pa ito roon, tahimik na nagmamasid. Isang perpektong ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Bianca. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa bago ito tumalikod at pumasok sa sarili nitong silid. Walang salitang binitawan, ngunit ang mensahe ay mas malinaw pa sa sigaw. Naramdaman ni Lourdes ang malamig na pawis na tumulo sa kanyang likod. Nahuli siya. Kinagabihan, habang nag-aayos si Lourdes sa kusina, tinawag siya ng isa pang kasambahay. Pinapatawag ka ni Ma'am Bianca. Nasa opisina niya. Kinabahan si Lourdes, ngunit sinubukan niyang maging kalmado. Kumatok siya sa pinto ng opisina at pumasok. Nakaupo si Bianca sa likod ng isang mamahaling mesa, nagbabasa ng isang magazine. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. "Lourdes," sabi nito pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan. Ang boses ay kalmado at matamis pa rin. "Po, ma'am." Ibinaba ni Bianca ang magazine at ipinag-krus ang kanyang mga braso sa ibabaw ng mesa.
Tinitigan niya si Lourdes ng diretso sa mata. Ang nangiti ay nasa labi pa rin nito, pero ang mga mata nito ay kasing talim ng kutsilyo. Isa ka lang katulong dito. Sabi nito, malinaw at mabagal. Sana ay tandaan mo kung saan ka lulugar. Tumigil ito sandali. Hinayaang bumao ng bawat salita. Si Clara? Nagpatuloy ito. Ako na ang bahala sa kanya. May nanay na siya. Iyon lang. Isang senyas na tapos na ang usapan. Hindi nakapagsalita si Lourdes. Tumango na lang siya at dahan-dahang lumabas ng silid. Pagsara niya ng pinto, napasandal siya dito, nanginginig ang mga tuhod. Hindi na yon isang simpleng paalala. Iyon ay isang malinaw na babala. Isang deklarasyon ng digmaan. At alam ni Lourdes, sa sandaling iyon, nawala ng atrasan. Sinalubong si Bianca ng sarili niyang refleksyon sa dambuhalang salamin ng kanyang walk-in closet. Perpekto. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay bumagay sa kanyang balat na walang kapintasan. Ang kanyang buhok ay nakaayos na tila gawa ng isang artista. Ang kanyang mga labi ay may tamang kulay ng pula. Isang larawan ng karangyaan at kagandahan. Isang larawan ng isang asawang dapat ipagmalaki, ngunit hindi iyon ang nakikita niya. Sa likod ng perpektong imahe, nakikita niya ang isang anino. Ang tingin niya ay napunta sa labas ng bintana ng kanyang silid, sa gawing pasilyo kung saan nakasabit ang painting ni Marisa, ang unang asawa ni Ricardo, ang ina ni Clara, ang babaeng kahit sa kamatayan ay tila hindi siya magawang lubayan. Ang nangiti ni Marisa sa painting ay natural, puno ng init. Hindi tulad ng kanyang mga ngiti na laging pinpractice, laging may tinatagong lamig. Anino. Isa lang akong anino, ang pait na bulong ng kanyang isipan. Naalala niya ang isang gabi. Ilang buwan na ang nakalipas. Magkatabi sila ni Ricardo sa kama. Sa kalagitnaan ng pagtulog nito, narinig niya itong bumulong. Isang pangalan na parang tinik na tumusok sa kanyang puso. Marisa. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Hinintay niyang ituloy nito ang sasabihin, ngunit bumalik na ito sa mahimbing na pagtulog, walang kamalay-malay sa sugat na nilikha ng isang salita. Kinaumagahan, hinalikan siya nito sa pisngi na parang walang nangyari. At ngumiti lang siya, ang perpektong asawa. Pero sa loob-loob niya, isang halimaw ang unti-unting nagigising. At ang halimaw na yon ay nakikita niya sa tuwing titingnan niya si Clara. Ang bata, ang batang may mga mata ni Marisa, ang buhok ni Marisa, ang ngiti ni Marisa, isang buhay na paalala na siya ang pangalawa, ang pamalit. Pumasok siya sa kwarto ni Clara. Tahimik ang bata, naglalaro sa sahig. Sa tabi nito, sa ibabaw ng maliit na mesa, ay isang maliit na picture frame. Larawan ni Marisa, nakangiti habang karga ang sanggol na si Clara. Kinuha niya ang isang pamunas. Nagpanggap siyang nagpupunas ng alikabok sa mesa. Maayos naman pala dito, sabi niya sa mahinang boses. At sa isang aksidenteng paggalaw, natabig ng kanyang siko ang picture frame. Bumagsak ito sa sahig, nabasag ang salamin. Napatayo si Clara, ang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Tingnan mo ang ginawa mo! Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay biglang naging matinis at puno ng galit. Ang maskara ay nahulog. Bakit ka ba pabaya? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Hindi po ako. Nagsimulang mga tuwira ng bata, nanginginig. Huwag ka nang magsinungaling! Putol ni Bianca. Mabilis niyang hinawakan ang braso ng bata, mahigpit. Naramdaman niya ang panginginig nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang mga batang hindi marunong sumunod ay kailangang turuan ng leksyon. Hinigit niya ang bata papalayo sa mga bubog. Ang mga hikbi ni Clara ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang pansamantalang lunas sa sakit na dulot ng inggit. Pagkatapos ng ilang sandali, binitawan niya ang bata sa isang sulok. Bumalik siya sa ayos, huminga ng malalim, at isinuot muli ang kanyang maskara. Paglabas niya ng kwarto,
Nasulyapan niya ang isang paggalaw sa dulo ng pasilyo. Isang anino na mabilis na nagtago sa likod ng pader. Natigilan si Bianca. Hindi yon anino ni Clara. Mas matangkad, mas pamilyar, si Lourdes. Ang katulong. Nakikita siya. Narinig siya. Isang bagong uri ng galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi na ito tungkol kay Marisa. Ito ay tungkol sa isang taong nanghihimasok. Isang bubuyog na paikot-ikot, handang sumaksak anumang oras. Isang testigo sa kanyang mga lihim. Bumalik siya sa kanyang silid. Isinara ang pinto. Ang kanyang perpektong mukha sa salamin ay napalitan ng isang mapanganib na anyo. Ang mansyon na ito ay ang kanyang kaharian. Siya ang reyna at walang sino man ang may karapatang sumira sa kanyang perpektong mundo. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng tokador. Nagdial siya ng isang numero. "Hello?" Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay muling naging kalmado, ngunit may nakatagong kamandag. "May ipapagawa ako sa'yo." Tumingin siya sa kanyang refleksyon. "May mga daga na kailangang paalisin sa pamamahay ko." Kinahapunan, lalong lumala ang lahat. Ang lagnat ni Clara ay hindi bumababa. Napakainit ng kanyang noo at nanginginig ang munting katawan nito sa ilalim ng makapal na kumot. Basang-basa ng pawis ang kanyang buhok at paminsan-minsan ay umuungol ito ng mahina. Binabanggit ang pangalan ng kanyang ina. "Mama." Hindi maatim ni Lourdes na iwan ang bata. Nagpaalam siya sa ibang kasambahay na siya na ang magbabantay kay Clara. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang maliit na bimpo. Dahan-dahan niyang pinupunasan ang noo, mga braso at likod ng bata. "Shh! Andito lang ako," bulong niya, kahit alam niyang baka hindi siya naririnig ni Clara. "Gagaling ka rin." Sa bawat pag-aalaga niya sa bata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Annalyn. Naalala niya ang mga gabing pinuyatan niya nung nilagnat din ang kanyang anak. Ang pakiramdam ng takot at pag-aalala ng isang ina ay parehong-pareho. Kahit hindi niya kadugo ang batang nasa harap niya. Habang abala siya sa pag-aalaga, biglang nag-ingay ang matinis na tunog ng kanyang mumurahing cellphone mula sa kanyang bulsa. Isang tunog na hindi nababagay sa katahimikan ng malapalasyong silid. Dali-dali niya itong kinuha para patahimikin, ngunit natigilan siya nang makita ang pangalan sa screen. Ang kanyang tia Elena mula sa probinsya. "Hello, tia?" Sagot niya, pabulong para hindi magising ang bata. "Lourdes! Diyos ko, Lourdes!" Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng pagkasindak. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Lourdes. "Tia, anong nangyayari? Bakit po kayo umiiyak?" "Si Annalyn, ang anak mo." Humagulgol ito. "Kailangan mong umuwi. Ngayon na." Nabitawan ni Lourdes ang hawak na bimpo. Nanlamig ang buo niyang katawan. "Ano pong nangyari kay Annalyn?" "Tia, sabihin niyo po sa akin. Na-aksidente siya. Nabangga ng tricycle pag-uwi galing eskwela. Dinala namin sa ospital pero kailangan kanya dito. Lourdes, bilisan mo." Parang gumuho ang mundong kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang pandinig, ngunit hindi maproseso ng kanyang utak. Si Annalyn, ang kanyang munting prinsesa, na aksidente. "Pipapunta na po ako." Sigaw niya sa telepono. Hindi na napigilan ang panginginig ng kanyang boses at ang mga luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ang tawag. Gulong-gulo ang isip niya. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang umuwi. Kailangan siya ng anak niya. Napatayo siya. Nanginginig na hinanap ang kanyang bag. Sa pagmamadali niya, natabig niya ang isang baso sa mesa at nabasag ito. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkasindak, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Ma'am Bianca. Ang muka ay nagpapakita ng perpektong pag-aalala. "Lourdes, anong nangyayari?
Narinig ko ang sigaw mo. Ma'am, humikbi si Lourdes. Ang anak ko po, na aksidente. Kailangan ko na pong umuwi. Lumapit si Bianca at hinawakan siya sa balikat. Diyos ko, sige, huminahon ka. Huwag kang mag-alala sa amin dito. Kami na ang bahala kay Clara. Kumuha si Bianca ng isang makapal na bungkos ng pera mula sa bulsa ng kanyang damit. Inilagay niya ito sa nanginginig na kamay ni Lourdes. Heto, gamitin mo para sa pamasahe at sa ospital. Sige na, lumakad ka na. Ang pamilya ang pinakaimportante, hindi ba? Unahin mo ang anak mo. Ang mga salita ni Bianca ay malumanay at puno ng pag-unawa. Sa unang pagkakataon, parang isang tunay na tao ito sa paningin ni Lourdes. Nakatitig si Lourdes sa perang hawak niya. Ito na ang sagot. Makakauwi na siya. Mapupuntahan na niya si Annalyn. Ngunit bago pa siya makahakbang, naririnig niya ang isang mahinang pag-ungol mula sa kama. Mama, napalingon siya. Nakita niya si Clara, namumutla, nanginginig sa ilalim ng kumot, walang kamalay-malay sa mundong ginagalawan. Isang batang walang kalaban-laban na iiwan niyang muli sa kamay ng halimaw na nagpapanggap na anghel. Kung aalis siya, sino ang mag-aalaga sa batang ito? Sino ang magpupunas sa kanya? Sino ang magbabantay sa kanya sa gabing ito? Isang malamig na katotohanan ang gumising sa kanyang diwa. Ang pag-aalala ni Bianca ay sobrang perpekto. Ang tiyempo ng tawag ay sobrang perpekto. Lahat ay napaka-perpekto para maging totoo. Napatingin siya sa pera sa kanyang kamay, tapos sa mukha ni Bianca na naghihintay, tapos sa batang may sakit sa kama. Nasa isip niya si Annalyn, ang kanyang sariling anak na nasa panganib. Ang puso niya ay sumisigaw na tumakbo, na umuwi. Ito ang pinakamasakit na pagpipilian sa buong buhay niya. Isang pagsubok sa kanyang puso bilang isang babae. Bilang isang ina, dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga daliri niya ay nanginginig pa rin, pero ang kanyang desisyon ay buo na. Ibinigay niya pabalik kay Bianca ang pera. Salamat po, ma'am, sabi niya. Ang boses ay basag, pero matatag. Pero hindi po ako pwedeng umalis. Ang nangiti sa mukha ni Bianca ay bahagyang naglaho. Anong ibig mong sabihin? Paano ang anak mo? Tumingin si Lourdes ng diretso sa mga mata ni Bianca at pagkatapos ay sa natutulog na si Clara. Kailangan din po ako ni Clara. Ang mga sumunod na araw ay impyerno. Wala nang mga pekeng nangiti, wala nang malalambing na salita. Ang tanging natatanggap na lang ni Lourdes mula kay Ma'am Bianca ay ang matatalim na tingin at isang katahimikan na mas nakakabingi pa sa sigaw. Ang hangin sa mansyon ay naging mabigat at siksik sa tensyon. Bawat utos ni Bianca ay isang anyo ng parusa. Lourdes, linisin mo ang mga siwang ng tiles sa banyo gamit ang lumang sipilyong ito. Lourdes, pakintabin mo ang lahat ng kubyertos na pilak. Oo, lahat ng iyan, kahit hindi natin ginagamit. Lourdes, ayusin mo ang mga libro sa library ayon sa kulay ng pabalat. Pagkatapos, ayusin mo ulit ayon sa pangalan ng may akda. Mga utos na walang katuturan, idinisenyo para pagurin siya, para sirain ang kanyang loob. Sinunod ni Lourdes ang lahat ng walang reklamo, ngunit sa bawat pagod ng kanyang katawan, lalong tumitibay ang determinasyon sa kanyang puso. Alam niyang isa na itong giyera. Isang digmaang walang sigaw, kung saan ang bawat tingin at bawat kilos ay isang sandata. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang mga panakaw na sulyap ni Clara. Kapag hindi nakatingin si Bianca, tinitingnan siya ng bata. Sa mga matang yon, nakikita niya ang pasasalamat at isang bagong uri ng pag-asa. Iyon lang ay sapat na. Isang gabi, habang naglalaba siya sa laundry room, nagkaroon siya ng pagkakataon. Tiniyak niyang walang ibang tao sa paligid. Nanginginig ang mga kamay,
Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang numero ng kanyang tiya Elena. Ilang ring lang ay may sumagot na, "Hello? Tiya, ako po ito, si Lourdes." Halos pabulong niyang sabi, "Tiya, kumusta na po si Annalyn? Ayos na po ba siya? Ano po ang sabi ng doktor?" Narinig niya ang pagtataka sa boses ng kanyang tiyahin. "Ha? Anong pinagsasabi mo, Lourdes? Nasa bahay ang bata, katatapos lang kumain. Naglalaro nga kasama ng mga pinsan niya. Parang may isang baldeng nagyeyelong tubig ang ibinuhos sa ulo ni Lourdes. Natigilan siya. Pero, tumawag po kayo. Umiiyak. Sabi niyo po na aksidente si Annalyn?" "Ano? Hindi ako tumawag sa'yo." Sagot ng tiyahin niya. "Maayos na maayos ang anak mo dito. Huwag kang mag-alala." Nang matapos ang tawag, napaupo si Lourdes sa sahig, sa tabi ng washing machine. Hindi pala totoo. Isang kasinungalingan. Isang bitag. Isang napakalupit na bitag. Ang takot na naramdaman niya noong araw na yon, ang sakit sa kanyang dibdib, ang pag-aalala na halos ikabaliw niya. Lahat ay gawa-gawa lang. Isang plano para mapaalis siya. Isang plano ni Bianca. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Lourdes ay napalitan ng isang matinding galit. Hindi na siya pwedeng maging biktima lang. Hindi na siya pwedeng maghintay lang. Kailangan niyang lumaban. Kinabukasan, nagsimula siyang mag-isip. Paano? Paano niya mapapatunayan ang lahat ng ito? Napansin niya ang mga CCTV camera na nakakabit sa mga sulok ng mansyon. Ngunit paano niya makukuha ang record niyon? Imposible. Pagkatapos ay napatingin siya sa kanyang cellphone. Ang luma at mumurahing cellphone na nagdala sa kanya ng pekeng balita. Ito rin siguro ang magiging sandata niya. Isang hapon, habang nag-aayos siya sa sala, nakita niyang pumasok si Clara. Tahimik itong lumapit sa mesang pinaglagyan ng nabasag na picture frame ng kanyang ina. Hinaplos nito ang bakanting espasyo. Mula sa itaas ng hagdan, bumaba si Bianca. Nakita nito ang ginagawa ng bata. Ang mukha nito ay agad na umasim. "Clara, ano na namang ginagawa mo dyan?" Malamig na tanong nito. "Halika rito. Mag-usap tayo." Ito na. Alam ni Lourdes na may mangyayari. Mabilis siyang kumilos. Nagpanggap siyang nag-aayos ng mga unan sa sofa. Habang nakatalikod si Bianca, mabilis niyang pinindot ang record button sa kanyang cellphone at maingat na isiniksik ito sa pagitan ng dalawang unan. Itinutok ang mikropono sa direksyon kung saan sila nakatayo. Pagkatapos, dali-dali siyang lumabas ng sala, nagtago sa likod ng pader ng pasilyo na may siwang kung saan tanaw niya ang lahat. Ang puso niya ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib. Bawat pintig ay isang malakas na kalabog sa kanyang tainga. Narinig niya ang boses ni Bianca, mababa ngunit puno ng pagbabanta. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kalimutan mo na siya?" Nanatili si Lourdes sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang paghinga ay halos pigil. Ang bawat salita ni Bianca ay parang lason na tumatagos sa pader. "Hindi mo ba naiintindihan? Wala na siya. Ako na ang ina mo ngayon." Narinig ni Lourdes ang isang mahinang paghikbi mula kay Clara. At ayokong makikita ang pagmumukha niya sa kahit saang sulok ng pamamahay na ito. Ang boses ni Bianca ay naging mas matinis. Sinundan iyon ng isang malakas na kaluskos na parabang may isang bagay na iwinaksi sa sahig. "Basura na yan, katulad ng may-ari." Pagkatapos noon, katahimikan. Ilang sandali pa, narinig ni Lourdes ang mga yabag ni Bianca na papalayo, paakyat sa hagdan. Nang matiyak niyang wala na ito, mabilis ngunit maingat na lumabas si Lourdes mula sa kanyang pinagtataguan. Pumasok siya sa sala. Nakita niya si Clara na nakaupo sa sahig, nanginginig, habang pinupulot ang mga piraso ng sirang litrato ng kanyang ina. Sa tabi nito, ang cellphone ni Lourdes ay nakatago pa rin sa pagitan ng mga unan. Kinuha niya ang cellphone, ang puso niya ay dumadagundong.
Pagkatapos ay lumuhod siya sa tabi ni Clara. Hindi siya nagsalita. Tinulungan lang niya itong pulutin ang bawat piraso ng larawan. Kinagabihan, sa loob ng kanyang maliit at ligtas na silid, isinaksak ni Lourdes ang earphones sa kanyang cellphone. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang play button. Ang buong pag-uusap ay malinaw na malinaw. Ang bawat salita ay parang isang matulis na patalim. Ang lamig at lupit sa boses ni Bianca ay hindi maikakaila. Walang pisikal na pananakit na maririnig, pero ang karahasan sa bawat salita ay sapat na para wasakin ang kaluluwa ng isang bata. Habang nakikinig, hindi napigilan ni Lourdes ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng awa o kalungkutan. Ito ay luha ng galit. Hinawakan niya ng mahigpit ang cellphone. Ito na ang kanyang ebidensya, ang kanyang sandata. Isang bulong na sisigaw ng katotohanan, ngunit kinabukasan, nalaman niyang si Bianca ay may sarili ring sandata. Ang tiwala ni Sir Ricardo, pinatawag siya nito sa opisina. Nakaupo si Sir Ricardo sa kanyang mesa, ang mukha ay seryoso. Lourdes, panimula nito, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. May sinabi sa akin si Bianca. Hindi umimik si Lourdes. Sinabi niya na masyado ka raw nakikialam sa mga bagay na hindi mo na dapat saklaw, lalo na pagdating kay Clara, patuloy nito. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala, pero si Bianca ang kanyang ina. Alam niya kung ano ang mas makabubuti. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Gawin mo lang ang trabaho mo, Lourdes, at hayaan mo na ang pamilya ko sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Si Sir Ricardo ay bulag. O mas masahol pa, pinipili niyang maging bulag para mapanatili ang kapayapaan sa kanyang perpektong mundo. Tumango na lang si Lourdes, ang mga salitang gusto niyang isigaw ay nanatili sa kanyang lalamunan. Lalo siyang nawalan ng pag-asa nang masalubong niya si Clara sa pasilyo. Sinubukan niyang ngitian ng bata, isang ngiti na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala, andito ako." Ngunit sa halip ng ngumiti pabalik, ang mga mata ni Clara ay nanlaki sa takot. Mabilis itong yumuko at halos tumakbo papalayo sa kanya. Tila ba natatakot na makitang magkalapit sila? Nasaktan si Lourdes, pati ang bata ay natatakot na sa kanya. Nag-iisa na lang talaga siya sa laban na ito. Ang gabi ay dumating na may dalang kakaibang lamig. Naghahain si Lourdes ng hapunan. Tahimik ang lahat sa hapagkainan. Bigla, bumuntong hininga si Ma'am Bianca. Isang malakas at madramang buntong hininga na kumuha ng atensyon ng lahat. Hinawakan nito ang kanyang pulsuhan na para bang may hinahanap. "Hey Ricardo!" sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkabalisa. Hindi ko makita ang diamond bracelet ko. Napatigil sa pagbabasa ng papeles si Sir Ricardo. "Alin doon, mahal?" "Yung regalo mo sa akin nung anniversary natin," sagot ni Bianca. Ang mga mata ay maingat na naglilibot sa silid. Sinasadyang lampasan si Lourdes. Hanggang sa huli, ang mga mata nito ay tumigil at tumitig sa kanya. Isang matalim at puno ng akusasyong tingin. Bumaling si Bianca pabalik kay Ricardo. Ang kanyang muka ay larawan ng kalungkutan at pag-aalala. "Mahal," sabi nito. Ang boses ay nanginginig na tila malapit ng umiyak. Sa tingin ko alam ko kung sino ang kumuha." Parang yelo ang gumapang sa buong katawan ni Lourdes. Ang kanyang pulso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Alam niyang siya ang tinutukoy ni Bianca. "Sino?" tanong ni Sir Ricardo. Ang boses ay puno ng pagtataka. Hindi sumagot si Bianca, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matalim kay Lourdes. Isang nangiting tagumpay ang bahagyang sumilay sa kanyang mga labi. Tumayo si Ricardo at lumapit kay Bianca. "May problema ba?" "Sa tingin ko, may kailangan tayong hanapin," sabi ni Bianca na parang biktima. Sa mga gamit ni Lourdes." Napatayo si Lourdes, ang kanyang upuan ay kumalampag sa sahig. "Po? Hindi po."
Hindi ko po magagawa yon. Walang nakakita, sabi ni Bianca. Kumindat pa sa kanya. Pero nararamdaman ko, hindi ba't nasabi mo sa akin na may problema ang anak mo? Baka kailangan mo ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Ang pangyayari sa cellphone, ang sakit ng anak niya. Ginagamit niya ngayon laban sa kanya. Ma'am, hindi po totoo yan. Pinagbibintangan niyo po ako. Nagsimulang manginig ang boses ni Lourdes sa galit at takot. Tumingin si Sir Ricardo kay Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nagtataka. At pagkatapos ay bumalik kay Bianca na may perpektong mukha ng kalungkutan. Ricardo, mahal, hindi ko gustong isipin ito. Pero kanina, nakita ko siya na parang may itinago sa kanyang bag. At ngayon, nawawala ang aking bracelet. Hindi po ako nagnakaw. Sumigaw si Lourdes, ngunit huli na. Ang mga salita ni Bianca ay mas makapangyarihan. Lourdes, samahan mo kami sa kwarto mo. Sabi ni Sir Ricardo, ang kanyang tono ay biglang naging seryoso at walang emosyon. Kailangan nating alamin ang katotohanan. Wala nang nagawa si Lourdes kundi sumunod. Sa kanyang maliit na silid, nakatayo si Lourdes habang pinagmamasdan sina Sir Ricardo at Ma'am Bianca na nagsisiyasat sa kanyang mga gamit. Ang kanyang mga damit ay nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga personal na gamit ay hinalughog. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan, ang pakiramdam na tila isa siyang kriminal. Wala naman dito, mahal, sabi ni Ricardo. Ngunit ngumiti si Bianca. Isang ngiti ng tagumpay. Lumapit ito sa lumang maleta ni Lourdes na nakatabi sa sulok. Dahan-dahan itong binuksan ng zipper. At doon, nakita ni Lourdes ang kumikinang na bagay. Isang diamond bracelet. Nakasuksok sa gitna ng kanyang mga damit. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Hindi! Hindi ko po yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Kinuha ni Bianca ang bracelet. Ipinakita kay Sir Ricardo. Tingnan mo. Mahal. Nakita ko na. Tinitigan ni Sir Ricardo ang bracelet at pagkatapos ay tumingin kay Lourdes. Sa mga mata nito, walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Tila naniniwala na ito sa lahat ng sinabi ni Bianca. Lourdes, sabi ni Sir Ricardo, ang boses ay matigas. Hindi ko ito inaasahan sa'yo. Bigla na lang, may nakita kang kailangan mo. At basta mo na lang kinuha? Sa aming bahay pa? Sir, nagmamakaawa po ako. Hindi po totoo yan. Humikbi si Lourdes, nanginginig ang buong katawan. May naglagay lang po niyan dyan. Hindi ko po magagawa ang magnakaw. Ngunit umiling si Sir Ricardo. Ayokong maniwala, Lourdes, pero ang ebidensya ay nasa harap natin. Tumingin si Ricardo kay Bianca. I'm sorry, mahal. Pero hindi na siya pwedeng manatili dito. Pero, nagsimulang umiyak si Lourdes. Ang kanyang trabaho, ang kanyang pag-asa, ang kanyang dignidad, lahat ay nawawala. At si Clara? Paano na si Clara? Bumalik ka na lang sa probinsya bukas, sabi ni Sir Ricardo. Isang gabi ka na lang manatili. Ihanda mo na ang sarili mo. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod na ito at lumabas kasama si Bianca na may nakakakilabot ng ngiti sa labi. Naiwan si Lourdes na mag-isa sa kanyang kwarto, nakaluhod sa sahig, napapalibutan ng nakakalat niyang mga gamit. Ang mga luha ay patuloy na bumuhos sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nawala na ang lahat sa kanya. Ang pamilya niya, ang trabaho niya, ang pagkakataong iligtas si Clara. Naramdaman niya ang pagkataranta sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone, ang recording, ito lang ang natitira sa kanya. Naglakad siya patungo sa bintana, tiningnan ang madilim na kalangitan. Ang mga ilaw sa mansyon ay unti-unting namamatay. Ngunit sa itaas, sa kwarto ni Clara, nakita niya ang isang manipis na sinag ng liwanag. Hindi pa natutulog ang bata. Mawawala ako. Iiwan ko siya. Ang kanyang puso ay puno ng pagdadalamhati. Bigla, mula sa katahimikan ng gabi,
Narinig niya ang isang tunog. Isang tunog na nagpalingon sa kanya. Isang mahinang tunog. Isang ungol. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi. Sinundan iyon ng isang impit na sigaw. Galing iyon sa kwarto ni Clara. Parang may humawak sa leeg ni Lourdes. Ang tunog ay hindi nagtagal. Sinundan iyon ng nakakakilabot na katahimikan. Alam niya. Hindi siya pwedeng umalis. Hindi sa ganitong paraan. Hindi na nag-isip si Lourdes na wala na ang takot, na wala na ang kahihiyan. Wala na siyang pakialam sa trabaho, sa pera, o sa sarili niyang kaligtasan. Ang tanging nararamdaman na niya ay ang matinding pangangailangan na protektahan ang batang nasa itaas. Nang marinig niya ang sigaw ni Clara, naging bato ang kanyang puso. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at mahigpit itong hinawakan. Ito na ang huling pagkakataon. Kung hindi ito magtagumpay, wala na siyang magagawa. Nagtatakbo siya palabas ng kanyang silid, tumawid sa pasilyo at umakyat sa hagdan. Hindi siya nagmamadali ng tahimik. Gusto niyang marinig siya. Diretso siyang pumunta sa kwarto ni Sir Ricardo. Walang katok. Mabilis niyang pinihit ang seradura at padabog na binuksan ang pinto. "Sir, kailangan niyo akong pakinggan," hiningal si Lourdes. Nakatayo si Sir Ricardo sa loob ng kwarto. Nagulat sa biglang pagpasok ni Lourdes. Si Ma'am Bianca ay nakaupo sa harap ng tokador. Nagsusuklay ng buhok, pero ang kanyang perpektong composure ay nabasag ng galit. "Lourdes, lumabas ka! Hindi ka na pwedeng pumasok dito!" Sigaw ni Ricardo. Ang mukha ay namula sa galit. "Tumawag ako ng gwardiya. Bukas na bukas aalis ka na." Hindi po ako aalis." Sumigaw pabalik si Lourdes. "Hindi bago ko po sabihin ang totoo." Lumapit si Bianca kay Ricardo, yumakap sa braso nito. "Mahal, tumawag ka ng security. Baliw na siya. Baka saktan pa tayo." Ngunit si Lourdes ay nagpatuloy, walang pakialam sa mga banta. "Sir, pakinggan niyo po ito." Mabilis niyang nilapitan ang sound system na nakakabit sa dingding at sa pinakamalakas na volume, pinindot niya ang play button sa kanyang cellphone. Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kalimutan mo na siya. Wala na siya. Ako na ang ina mo na ngayon." Ang mukha ni Bianca ay naging abo. Nagmamadali itong lumapit para kunin ang cellphone, ngunit hinarangan siya ni Lourdes. At ayokong makikita ang pagmumukha niya sa kahit saang sulok ng pamamahay na ito. Basura na yan. Katulad ng may-ari. Ang mga salita ay tumagos sa mga dingding, puno ng puot at lupit. Hindi totoo yan," sigaw ni Bianca. Ang kanyang perpektong maskara ay ganap ng nagiba. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. "Huwag kang maniwala, Ricardo. Gawa-gawa lang yan." Tumigil si Sir Ricardo. Ang kanyang mukha ay blanko, tila hindi makapaniwala. Ngunit nakita niya ang takot sa mukha ni Bianca. "Anong ibig sabihin nito, Bianca?" Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Bianca. Nagpatuloy lang ito sa pagsigaw. Sinusubukang patayin ang cellphone ni Lourdes. "Ang totoo po niyan, sir," sabi ni Lourdes. Mabilis siyang tumakbo papalabas ng kwarto. "Pumunta po kayo sa kwarto ni Clara. Tingnan niyo po ang ginawa niya." Hinabol siya ni Ricardo. Si Bianca, nasa likuran nila, ay naghihimutok. Pagdating nila sa kwarto ni Clara, nakita nila ang bata na nakahiga sa kama. Wala itong imik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame. "Anong meron, Lourdes?" "Wala naman," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila galit sa pagkabigo. Lumapit si Lourdes sa kama. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Clara. Ang katawan ng bata ay may kakaibang init. "Clara, mahal ko," bulong ni Lourdes. Ang mga mata ay puno ng luha. "Kailangan mong maging malakas." Pagkatapos, tumalikod si Lourdes kay Sir Ricardo. Tumingin siya sa kanyang mga mata. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang isang taong kailangan pa ring maniwala sa kanyang mga sinungaling. Ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang magpapabagsak sa lahat.
Dahan-dahan, maingat niyang itinaas ang manggas ng pantulog ni Clara. Nakita ni Ricardo ang mga pasa, mga saring pasa, kulay asul, kulay lila, mga marka ng daliri na malinaw na bakas ng isang matigas na kamay. Hindi, bulong ni Ricardo. Tingnan niyo po ang likod niya, pilit ni Lourdes. Sa panginginig, dahan-dahang binaligtad ni Lourdes ang bata. Itinaas niya ang likod ng damit nito. Ang nakita ni Ricardo ay hindi lang mga pasa. May mga lumang peklat, mga marka ng sinturon. Ang mga marka ay nagkukwento ng mga taon ng pagdurusa, hindi lang ng isang gabi. Ang hawak ni Ricardo sa pinto ay lumuwag. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang kisap mata. Sa likuran nila, si Bianca ay hindi na nagpapanggap. Ang kanyang mukha ay baluktot sa sobrang galit. Sinungaling! Lahat kayo sinungaling! Ako ang asawa mo, Ricardo! Ako ang mahal mo! Sigaw ni Bianca, hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Dapat matagal ko na siyang sinaktan. Dapat siya ang namatay. Napahinto si Ricardo. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Bianca, sa kanyang mga salita. Ang lahat ng pagsisinungaling ay nawala. Ang kanyang asawa ay isang halimaw. Bumagsak si Ricardo sa tabi ng kama. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik, ngunit puno ng pagdadalamhati. Pagkatapos, dahan-dahan, inangat niya ang kanyang tingin kay Bianca. Sa mga mata niya, walang naulila, walang pag-ibig, tanging galit, sakit at pagkamuhi. Umalis ka, utos niya. Ang boses ay mababa at puno ng banta. Umalis ka sa bahay ko at huwag na huwag kang magpapakita sa akin. Tatawag ako ng pulis. Ilang linggo na ang lumipas mula nang gumuho ang perpektong pamilya ng mga Del Franco. Ang katahimikan ay bumalik sa mansyon, ngunit hindi na ito ang dating malamig at nakakabinging katahimikan. Ngayon, ito ay isang katahimikan ng paghilom. Si Bianca ay inaresto at kasalukuyang humaharap sa matinding kaso. Ang kanyang kaso ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Ang perpektong imahe na matagal niyang pinoprotektahan ay tuluyan ng nadurog. Para kay Lourdes, nagbago ang lahat. Pagkatapos ng gabi ng paghaharap, nagbago ang tingin sa kanya ni Sir Ricardo. Hindi na siya isang katulong, siya ay isang bayani. Isang taong nagturo sa kanya ng masakit na katotohanan. Si Ricardo ay nawawalan pa rin ng pag-asa sa kanyang sarili. Ang kanyang pagiging abala, ang kanyang pagiging bulag, ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang anak. Sa loob ng mga linggo, hindi siya umalis sa bahay. Nag-resign siya sa kanyang trabaho para lang makasama si Clara, umaasang mabibigyan niya ng sapat na pagmamahal at atensyon ng bata upang mapunan ang mga taon ng pagdurusa. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay kay Clara. Hindi pa rin nagsasalita si Clara. Ang trauma ay malalim, ngunit wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, may nakita si Lourdes na kapayapaan. Nakita ni Lourdes si Ricardo at Clara sa hardin. Nakaupo si Ricardo sa damuhan, binabasa ang isa sa mga paboritong aklat pambata ni Clara. Hindi man nagsasalita ang bata, ngunit nakasandal ito sa balikat ng kanyang ama. Ang damdamin ng pag-ibig sa pagitan ng mag-ama ay malinaw na parang sikat ng araw. Lumapit si Lourdes sa kanila. May dala siyang kape para kay Ricardo. Salamat, Lourdes, sabi ni Ricardo. Kinuha ang tasa. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik sa iyo ang ginawa mo. Huwag po kayong mag-alala, sir, sagot ni Lourdes. Masaya po ako na ligtas na si Clara. Nagbuntong hininga si Ricardo. Nawalan ako ng trabaho, ang pangalan ko ay nadungisan, at ang aking asawa ay... Ngunit sa lahat ng nangyari, sa wakas, ay nahanap ko ang anak ko, at iyan ay salamat sa iyo. Nag-angat siya ng tingin, at ang kanyang mga mata
ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Hindi ko maalis sa isip ko ang sakripisyo mo, Lourdes. Noong gabi na sinabi mong naaksidente ang anak mo. Ang pagpili mong manatili dito. Wala kang obligasyon, pero ginawa mo. Nangyari iyon, iniisip ni Lourdes. Ang kanyang puso ay handang magdusa para sa pagmamahal sa ibang bata. Kaya gusto kong mag-alok sa'yo, patuloy ni Ricardo. Hindi ko na kailangan ng katulong, pero kailangan ni Clara ng isang tao. Isang taong magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. Kinuha niya ang kamay ni Lourdes. Gusto ko sanang manatili ka, Lourdes. Hindi bilang katulong, kundi bilang guardian niya, tagapangalaga. Magbibigay ako ng sweldo na mas malaki kaysa sa kinikita ko noon para sa'yo at para sa pag-aaral ni Annalyn. Sana ay mapagbigyan mo ako. Hindi makapaniwala si Lourdes. Isang pangarap na hindi niya inasahan. Ang pagkakataon na magbigay ng mas magandang buhay sa kanyang anak at ang pagkakataon na manatili sa piling ng batang ito na tinuring na niyang anak. Ngumiti siya. Ang mga luha ay muling tumulo. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaligayahan. Opo, sir. Maraming salamat po. Ilang buwan pa ang lumipas. Sa ngayon, ang hardin ay puno ng kulay dahil nagtatanim na sila ni Lourdes ng mga bagong bulaklak. Si Clara ay kasama niya, tumutulong sa pagdidilig ng lupa. Inabot ni Lourdes ang isang maliit na palayok ng rosas sa bata. Tingnan mo, Clara, sa una, mahirap itong itanim. Pero kapag inalagaan mo, sisibol ito at mamumulaklak. Tumingin sa kanya si Clara. Ang kanyang mga mata ay nagkislap sa sikat ng araw. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na matagal nang hindi niya ginagawa. Dahan-dahan, itinuro niya ang kanyang daliri sa bulaklak. Puti, mahina niyang bulunga. Nagulat si Lourdes. Ang kanyang puso ay tumalon sa kagalakan. Oo, puting rosas. Salamat! Muling bulong ng bata. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Hindi sa bulaklak, kay Lourdes. Napaluha si Lourdes. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit si Clara. Mahal kita, anak, bulong ni Lourdes. Sa hardin na yon, sa loob ng dating ginintuang kulungan, ang pag-ibig ay natagpuan. Ang pag-ibig na hindi nakasalalay sa relasyon ng dugo, kundi sa katapangan, pagpapala, at walang hanggang pag-aalaga. Ang bawat peklat sa katawan at kaluluwa ni Clara ay magsisilbing paalala ng kadiliman, ngunit ang araw na sumikat ay nagpapatunay na kahit sa pinakamasikip na espasyo, ang pag-asa at ang tunay na pagmamahal ay laging magtatagumpay.